everyone, it's my Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating tutorial video for today para po sa ating mga SSS pensioners dahil pag-uusapan po natin dito kung karapat-dapat ka na bang mag-comply ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners ngayong June 2025 para hindi po matigil ang iyong monthly pension. So itong nakikita nyo ngayon sa screen, kapag na-check nyo dyan na pasok kayo, ibig sabihin, kailangan mo pong mag-comply ng AKOP ngayong June 2025. So number 1, kailangan mong mag-comply ng AKOP kapag ikaw ay retirement pensioners residing abroad. At ang iyong compliance ay every birth month mo. So kapag ang birth month mo ngayong June at nasa abroad ka, mag-comply ka ng AKOP. Pangalawa, kapag ikaw ay retirement pensioners na nandito lang naman sa Pilipinas, pero ikaw ay 80 years old and above na. So, kailangan mo ring mag-comply ng iyong AKOP tuwing birth month mo. For example, ngayong June 2025, ikaw ay 80 years old and above at nandito ka naninirahan sa Pilipinas, mag-comply ka na po ng AKOP. So, kapag ikaw ay 79 years old pababa, hindi mo kailangan ng AKOP. Okay? Number 3, kapag ikaw ay total disability pensioners, kailangan mo rin pong mag-comply ng AKOP every birth month mo. Number 4, kapag ikaw ay death survivorship pensioners, kailangan mo pong mag-comply ng AKOP tuwing birth month of the deceased member. So for example, yung asawa mo guys, birth month niya June, no? So, ikaw ay death survivor pensioners, kailangan mo pong mag-comply ng AKOP para hindi po matigil yung pension na natatanggap mo ngayon as a death survivorship pensioners. And the last one, number 5, kapag ikaw ay dependent children under guardianship, kailangan mo rin pong mag-comply ng AKOP tuwing birth month of the deceased member. Pwede po kayong mag-comply ng AKOP nyo kahit paparating pa lang yung birth month nyo ha. For example, ang birth month nyo is June. Yung May pa lang, pwede na kayong mag-comply ng AKOP. Ngayon, paano naman mag-comply ng AKOP? Marami po kayong choices, guys. Maraming paraan paano mag-comply ng AKOP. Number 1, pwede kayong mag-AKOP sa pamamagitan ng personal appearance. Ibig sabihin, pupunta kayo mismo sa SSS. Kahit doon na kayo mag-fill up ng form nila. And then, magdala lang kayo ng inyong mga valid IDs. Tapos, para naman doon sa disability pensioner, dalhin mo talaga yung record mo, medical records mo. Number 2, kapag hindi ka naman makapunta guys, kapag gusto mo authorized person lang, pwede rin. AKOP sa pamamagitan ng kinatawan o representative. Pero kapag pupunta yung representative mo dun guys, dapat meron na kayong dala-dalang filled out form. Yun na, filled out mo na, may sign mo na, and then mga valid IDs, kakailanganan din yan. And the chest level photo, dapat dala-dala niya rin yan guys. Updated ko, hanggang dito ka pipicturan at dapat may hawak ang dyaryo. Pag wala ka nakitang dyaryo guys, kahit background ng TV news, basta updated yung date, nakikita dapat yung date. Number 3, kapag wala ka namang representative din at hindi ka makapag-personal appearance, meron tong AKOP sa pamamagitan ng email. So magsisend ka ng email doon sa branch ng SSS na malapit sa'yo. Isasubmit mo yung AKOP form mo, valid ID mo, tapos yung chest level photo, ayan. And then, the last one is AKOP sa pamamagitan ng video conference. Magre-request ka ng video conference via MS Teams, Viber, so mag-i-email ka din kay SSS. Okay po, SSS pensioners, pag alam nyo guys na kailangan yung mag-AKOP, huwag mong baliwalain. Kasi mayroon ditong iba na ilang buwan nang hindi pa nare-receive ang pension dahil nga doon sa hindi pag-comply ng AKOP na dapat nagpo-comply sila. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.